Nitong nakaraang linggo ay naging matagumpay ang pagsasanay ng Philippine Navy matapos ipakita ng ating hukbong sandatahan ang kakayahan nila sa pagdepensa ng ating territorial waters gamit ang kanilang mga bagong kagamitan, lalong-lalo na ang Rizal-class frigate na nabili mula sa South Korea matapos nitong gamitin ang karga nitong anti-ship missile. Hindi naman nagustuhan ng China ang mga pagsasanay na ito ng Pilipinas at Amerika at sinabing lalo lang itong nagpapagulo sa sitwasyon sa West Philippine Sea na kung saan marami pa ring mga Chinese vessels ang namataan na umaaligid sa ating teritoryo at patuloy na inaapi ang ating mga puwersa, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard at BFAR. Pinadala na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang pinakamalaking vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal matapos nahuli ng bansa na nagtatangka na namang gumawa ang China ng artificial island nito sa naturang bahura na magiging malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, nasa 75 nautical miles lang ang layo ng Sabina Shoal sa mismong dalampasigan ng Palawan at kapag natuloy nga ang ginagawang artificial island ng China, ay mahihirapan na ang Pilipinas na magpadala ng supply sa BRP Sierra Madre at bantayan ang ating mga isla sa Spratly Islands. 3 patrol vessels na umano ng ating Coast Guard ang nagbabantay sa Sabina Shoal sa ngayon at natigil na rin umano ang reklamasyon na ginagawa ng China, subalit nasa panganib pa rin ang ating mga Coast Guard personnel doon dahil nasa 3 Chinese Navy vessels ang kanilang namataan sa lugar. At kapag nagkaharap ang magkabilang panig, ay paniguradong hindi rin makakapalag ang ating Coast Guard. Sa ganitong mga sitwasyon, dapat magpadala na rin ang Philippine Navy ng kanilang vessels, ngunit alam din natin kahit ang ating mga Navy vessels ay wala din masyadong magagawa, katulad na lang ng ating mga Del Pilar class offshore patrol vessel na tanging mga 76mm naval gun lamang ang daladala at 2 autocannon. At wala man lang ito kahit ilang missiles lamang at pangdepensa din laban sa mga missiles ng kalaban. Kahit mismo ang ating mga Rizal-class frigates na pinakamalakas na warship ng Pinas sa ngayon ay kulang-kulang din sa armas dahil hindi pa ito nalalagyan ng mga vertical launch system na paglalagyan ng anti-air missiles ng naturang vessel at hindi pa ito nai-installan ng mga tinatawag na close-in weapon system na magiging dagdag pang depensa sa mga warships. Kaya kahit i-deploy pa ito ng bansa sa West Philippine Sea, ay hindi matatakot ang China dito dahil kung ating ikukumpara, mas armado pa ang kanilang guided missile corvette na halos kalahati lang ang bigat sa ating mga Rizal-class frigates. Kaya napag-usapan sa Senado sa ngayon, lalo na ni Senator J.V. Ercito, ang pagbili ng mga missile defense system upang mas mapalakas pa ang depensa ng ating bansa at ang mga diesel attack submarines para sa ating Navy upang magdalawang isip ang China sa bawat hakbang nito. Ayon sa pagpupulong sa Senado, kapag mayroong nasa 2 o 3 submarines lang ang Pilipinas, magsisilbi itong deterrent o kung sa Tagalog ay magsisilbing panakot sa kahit sinumang bansa na magsagawa ng pag-atake sa ating teritoryo. Kaya kailangan ito bilhin sa ngayon para sa ating Navy. Napakahirap ma-detect ng mga submarines kahit na mayroong mga advanced na sonars at sensors sa ngayon at ito ang kinakatakutan ng mga bansang mayroong aircraft carrier dahil delikado ang naturang warship laban sa mga underwater vessels na ito. Kasama ang mga submarine sa prioridad sa AFP Modernization Program at maglalaan ng nasa 97 billion pesos ang gobyerno para sa pagbili ng 2 submarines at nasa 4 na bansa ang nag-offer ng kanilang mga produkto sa Pilipinas. Isa na nga dito ang Fincantieri ng bansang Italia na nag-offer ng kanilang Type 212 Todaro class submarines na kasalukuyan din ngayong nasa serbisyo ng Italian Navy pati na rin ng German Navy. Ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon sa kapabilidad ng submarine na ito at wala ito sa pangunahing pinagpipilian ng Philippine Navy. Ang isa pang nag-offer ay ang Navantia ng bansang Espanya na nag-offer ng kanilang submarines na binase sa SAT Isaac Peral class submarine
at isa ito sa pinakamagandang offer na produkto sa proyekto. Ito din ang pinakamahal na submarine na in-offer sa ating bansa dahil doble ang presyo nito kumpara sa ibang offer sa ating Navy, kaya medyo nagdadalawang isip tayo kung mapipili ito sa proyekto. Kayang magdala ng mga submarines na ito ng mga heavyweight torpedoes at mga harpoon missiles, kaya pamatay talaga ito sa mga warships o aircraft carrier ng kalaban. At ang pangatlo at pinakagusto ng Philippine Navy sa pinagpipilian ay ang mga Scorpion-class submarines ng Naval Group ng France, at nasa advanced stages na umano ang negosasyon para sa mga vessels na ito, at nagpadala na rin ng mga personnel noon ang Philippine Navy sa France upang magsagawa ng training sa pag-operate ng mga assets. Handa ding magpautang ang France sa Pilipinas para dito, at kasama sa kanilang offer ang pagtatayo ng submarine facility sa Subic na kung saan doon gagawin ang mga maintenance, dahil hindi basta-basta ang pag-operate sa mga submarines dahil isa ito sa pinakakomplikadong gamiting mga assets. Kayang magdala ng Scorpion submarines na aabot sa 18 torpedoes at missiles, kaya napakalaking upgrade nito sa pangdepensa ng Pilipinas kung sakaling ito ang mapili ng bansa. At ang panghuli ay ang KSS-3 submarine ng South Korea, ngunit sa aking opinyon lamang ay hindi ito dapat bilhin ng bansa dahil mismo ang bansang Indonesia ay hindi tinuloy ang pagbili sa kaparehong submarines dahil sa marami itong issue at magiging mahirap ito para sa ating Navy. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung kailan nga ba uusad talaga ang pagbili ng mga submarines dahil sa sobrang mahal ng mga assets na ito, ngunit kung gugustuhin ng Philippine government ay agaran nila itong mabibigyan ng pondo para sa susunod na taon, at nandiyan naman ang France na handang tumulong sa pamamagitan ng pagpapautang sa Pilipinas.